Yeah, it's a very welcoming development no kay gwapo kayo siya makita tanan sa isod. Di na maglisod ang security. Murag bar exam, murag PRC nga exam, di ba? Transparent ang bag. So makita ang sulod kung unsay sulod dito sa bag. Makita na ang kanang snacks. Gwapo siya actually nga policy no. Yon ta sundon pud sa uban nga mga eskwelahan kay para di na ta maglisod in terms sa pag-inspection sa mga bags. Pwede mangutana, public na private? Private, that would be fine because private schools are given some sort of a latitude with respect to regulations. Ang public, we have to consider also if yung economic side. That this can be suggested, but dili pwedeng i-puwersa because you have to really also balance everything, no? Ang diri sa side sa private schools, pwede na kung unang-una, ato lang kipasabto ng ginikanan. And then secondly, muna natin problema ron. But on the part of the public schools, if they cannot really provide, then therefore this that mustn't be a reason nga that's going to be a roadblock that they will not be allowed entry. Pero to think, sir, mas vulnerable ang public schools it's because of the large number of population, tapos gamay na ang personnel na makabantay. So that's very ideal, but there are limits actually for all of these things. That's why ang security measures should be heightened up every now and then. Pero di yun na ito pwedeng puwersa siya. What if, the next question na yun, if I cannot provide, I will not be allowed entry. Then we are creating another problem. There is some sort of a demarcation already for the learning of the child. That's one thing that's laudable, but on the aspect of rights, maybe, we might cause to trample some rights with respect to the learnings of our children. Nasa lang, sir, naging mga suggestions karon no sa social media na ibalik na daw dapat nga subject, dapat na napod sa ONI, dapat ibalik ang mga religion subjects daw sa basic ed. It's because of kanila daw mga bata, no? Pero wala ang panangana is wala nila nakuha ang full concept na ang behavior sa bata starts at home and community. Say it comes sa nila. Mao nay dapat i-edukar na to gyud sa tuwang katawhan. Kay lagi ang akong ginaingon dayon is basol dayon sa eskwelahan. Nalimtan sa tanan nga naay dakong kalambigitan ang tanan, labaw na gyud ang pamilya kay diha magud magsugod ang tanan. Sa kay ingon nila charity begins at home. That is very correct. Because it's not only charity, everything begins at home. So, kung ligo ang imong pagpadako sa imong anak, pagabot niya sa gawas, bisan pag tamukan siya diha sa tanang mga negatibo, di na siya madala. In fact, siya pa'y mutudlo sa tama. Pero kung negative na daan ang pagpadako nimo sa anak, huwag ka di ka kabalo, nakauli ba imong anak? Nagkakaon ba? Sabi mo, natulog lang, tuwa na dahil sa barkada, kini ang box pader ninyo. Wala kay check up, wala mo istoryahay sa balay. You really have to talk with the members of the family, especially your children if you are the parents. So, whole of nation approach gihapon eh. Dili lagi siya kanang simpleng we put a blame to one organization because they are responsible for the education. What about the other moral attributes of an individual, specifically the child? So, dapat magligo ng pamilya. Ang pamilya, maguna-huna. Ang mga ginikanan, maguna-huna. Tama ba ning among pagpadagan? Agat bringing ba na mo insakto? O basig na kulang? And then even the community should also do their share of thinking o sa ilang na contribute po para sa kabataan. Nasa nang iti kayo payo ng mga principal, ma'am. O saan na pa ninyo karoon mag-log eh? Balik niyo to, heighten niyo police visibility, probing, patrolling, sa mga mo papaghihapon. Yes, no, mas ato ang strengthen no ang ato ang
police visibility. Actually, ang atong city director has reminded all station commander na i-strengthen personally sila gyud ang mag-lead ang mga station commanders, no, mag-coordinate sa mga school administrators para mag-meet halfway kung unsa gyud ang kinahanglanon, no, magtinabangay. So sa pagkakaroon nag-focus gyud ta, no, sa safety, and I think Davao City ang mga schools remain safe man, no, and peaceful. Naalay mga kaning gitawag na tong online bomb threats, pero sa pagkakaroon wala gyud ta wala pay na identify, no, sa based dito sa cybercrime kay medyo taxing man gud siya, no, ang procedure, pero akaloy sa Dios wala may nahitawa. In fact, natay isa nga nadakpan, no, na file kagahapon ang kaso na inquest siya kay nag-comment siya dito sa live stream sa Kadayawan, no, naingon siya nga bomba diya sa likod sa stage. So tungod niya na-arresto nato siya, ana siya sa kustudiya karon sa Ecoland Police Station. So that will also happen. May nga na po ang uban, no, na madakpan nato, ma-arresto nato. May nga na gihapon ang mahitabo. So saan siya ma'am no tayo sa isang police station at ano school na nakapalibot. Saan sa kay pala na describe sa Yes, no, considering tama ka kay tungod sa number sa atong police, ang strength nato karon more nasa 2003 something, equivalent to 1 ang ratio? ratio 1:800. Yeah. However, naay mga gihimo ang Police Regional Office 11, no, nga nagtabang po sila sa ato karon pinagi sa ilahang RMFP. Nagakandak po sila og police visibility police presence pinaagi sa pagtuyok, nagapatrolya sila dool sa mga eskwelahan. Kung makita ninyo na ay mga other nga mga police nga dili under sa Davao City Police Office pero nagtabang sa ato. Gipalabdan po nato ang ato ang mga barangay tanod through sa barangay mga opisyal sa ato nga appeal po ni sa ilang kaning priority, no, ang mga eskwelahan mapatrolyahan. So ang atong mga auxiliary under sa Public Safety and Security Office o mga CISO, gidugangan po nila og ma-number ang ato ang ilang mga personnel para matutukan ning especially kaning rampant karon nga gahitabo sa eskwelahan. Na sulod na may mga parking area sa sulod na hindi naman morally check ng ilang used vehicle na ginagamit sa mga students or even the visitors. Kaya syempre plain view naman, visual search naman tayo. Kung saan mo imuhang ma-suggest in terms of security mechanism or safety mechanism. Yes, so tama ka, no? Extend only sa visual search, no? Pero kung hisugutan na to ang seguridad, labi na karon sa nahitabo, no? Nagtuta nga wala dyan mahitabo ngay ngani, pero naaman giday, no? Sa kuwan. So I think ang policy nga kadong subjected na sa checkpoint sa pagsulod, no? O katong ilahang detector nga ma-detect kung adunay weapon nga dala ang sakyanan. Yes, ang mag-impose gud og polisiya ang eskwelahan na ma-inspect nila ang sulod sa sakyanan, no? Kay na may mga eskwelahan, private school nga ginaalaw gud og parking sa sulod, no? So kana tan-awon gyud og maayo, i-review maayo sa school, no, ang policy nga kanang subjected sa checkpoint ang tanan nga mosulod nga sakyanan. Dati equipment Kanang metal detector. Yeah, maka-detect man na siya. So sa sakyanan ba? yeah. Sa ilalim ng Kasi nasa sunod naman ang mga Ay, ganat, kung unsay tawag, ana? bakal bakal naman. Balik niya naman. Place alarm. Thank you, ma'am. Kana magka-problema yung security guard na kay ba-detect mo ganyan tanan. Okay, sige. General rule
is plain view lang yun, di ba? Even sa checkpoints, plain view lang na siya. Pero on the part of the private schools, ako nagkikaingon kaganina, they are allowed of a certain latitude for as long as it's constitutional, specifically if there's a reason for security and safety, nga they will put a little level on that aspect. Imbis nga plain view, pwede kayo nilang rikisahon. Basta kay appeal na sa ilahang kanabitong si tawag na to ng manual sa tawag na handbook and well communicated to the parent population. Actually, mas sayon kayo ang private school nga mag-impose og policy. Again, basta constitutional and then well communicated kung ikumparar nimo sa public school kay naakay daghang i-consider. Because under our manual of regulations of private schools, sa ako nagkikaingon na sila a certain latitude for the creation of policies and guidelines. On our part also sa public, although again, general rule is plain view lang, pero kung doon na may suspect nga murag na may laing nakabutang, by all means, we're also authorized to have a look-see on that particular suspicion of ours. Sa lakod na istorya, Sir Dong, pwede ra makabuhat o polisiya si private school na makarikisa yun siya to release sa mga eskwelahan Yes, ma'am. without compromising constitutional. Yes. Okay. Julius? Okay. Sir, kay Sir Dodo. Sir, if ever na na-threat ang isang eskwelahan, pwede ba ang sa ginikanan? Hindi pa sundon muna. O cancel mo siya. Ang penultimate kuan gyud kung makabalo sila beforehand or if there's circulating well, we give it to the wise discretion of the parents. If they will not allow their children to go to the school, then by all means that we will respect that. O katong mga naa sa sulod na, isiguro gid namo, responsibilidad namo nga i-secure na mo sila. Ang seguridad nila has to be secured. Manandili pod basta-basta nga mura na lang mag-open og floodgate para musulot pa ng gilikanan. Kaya it will create another problem kasi magka-stampede or whatsoever. Pero kung dunay nikatag nga information o dunay threat, bisan dili pa confirm, of course, pwede kayong ginikanan will decide nga di sa niya paton yang anak. Pwede na mapapabuso ko. Kasi, Ingutang na lang nato pwedeng maabuso, pero at the end of the day, ang ato yung gi-after is seguridad sa tanan. Kay if there's a threat, wala magyoy makaingon nga tinuod na or dili. What we will always do is we place ourselves on the worst case scenario. But on the part of the schools, dili po na mo iinganyo sila nga kada threat na lang na ay mag-suspend ang klase, mag-cancel tag face-to-face classes, dili po na siya maayo. Ang authorities should really balance everything. so nagotin, ikaw na sir, nga mag-modular tayo. Automatic naman. Mao ni epekto sa katong COVID bitaw nga nanatay nakahanay na daan nga mga pamaagi. Kaniadto problema na siya kay mag-wake up class pa kita. Pero karon immediately can be converted to other alternative learning modalities, module or online, kung kaya sa online.